Nag-e-emote nga sa akin ng binan ko guys at sinisisi niya nga yung sarili niya kung bakit nga daw ba siya nahihirapan ngayon sa pagtanda niya. At sa video nga na ito ay magkwentuhan nga tayo tungkol sa bagay na yan. As usual nga guys ay meron na tayong batang bulinggit dito na kailangan pumasok sa school sa araw-araw. Kaya naman huwag kayong magtataka kung bakit palaging si Ivan yung nakikita nyo nga sa intro. Siya kasi ang unang inaasikaso naming lahat guys, pagsapit pa nga lang ng umaga. Kailangan nga naming bihisan, paliguan, pakainin. Tapos ngayon ay nagre-ready na nga siya para pumunta sa eskwelahan. Naka-day off nga rin si Jano ngayong araw guys, kaya naman ay kausap din namin siya. Ang binan ko nga dito guys ay naka-ready na rin dahil parang pumapasok nga rin sila sa eskwelahan. Dahil nga si Ivan ay hatid sundo at hindi pa masyadong nagsisettle down doon sa classroom, kaya naman ay sinasamahan pa rin siya ng mga binan ko. Meron nga din pagka-spoiled ang anak ko guys dahil nga lahat ng atensyon dito sa bahay namin, maging sa mga tito and tita niya, ay nakukuha talaga niya. Kaya nga sinabi ko sa mga binan ko na kailangan nga naming tiisin si baby Ivan at hindi nga lahat ng gusto niya ay binibigay namin. Kung hindi ay baka nga masira siya pagtanda niya. Kapag lumaki kasing spoiled yung bata ay baka kami nga rin yung mahirapan. Actually guys, sa totoo niya, ang pinaka nahihirapan talaga akong kontrolin at pagsabihan ay ang binan ko ngang babae. Kapag meron kasing gusto si baby Ivan guys, ay agad-agad ngang binibigay. Bili nga ng bili ng napakaraming laruan. Hindi ko naman masisi no guys dahil kauna-unahang apo nga. Ako nga rin ay aminado na noong una ay ni-spoil ko nga rin si baby Pero Ivan. Ngayon nga na nakakaintindi na nga siya ay nililimit na namin. Sabi ko nga sa binan ko ay magpahinga na nga lang siya sa bahay at siya na nga lang yung dito para nga utusan si Malamasi. Pero nagpumilit pa rin talaga siya guys na siya daw yung magbabantay sa apo niya. Kahapon nga din guys ay nagrereklamo sa akin ng binan ko at nag-e-emote-emote talaga. Pinagsisisihan niya nga daw lahat ng mga naging desisyon niya noong bata pa lang siya. Noong daw kasing bata pa lang siya guys, ay talaga namang nagbubuhat ng mga mabibigat. Strong woman daw siya pati yung tangke ng gas ay siya mismo yung magbubuhat mag-isa. Pero ngayon daw ay lahat ng mga pinagagawa niya ay bumabalik na sa katawan niya and pinagsisisihan niya nga daw yun. Ngayon kasi guys, nasa 40 plus pa lang siya pero masakit na yung tuhod niya, masakit na yung likuran niya, masakit pa yung kamay niya, tapos hindi pa siya makalakad ng maayos. Dahil nga sobrang maulan dito sa India guys at sobrang busy nga din namin, hindi pa nga kami nakakapag-car wash. Also, dahil nakatira nga kami sa village guys, ay sobrang putik talaga. Nang makaalis nga si na mommy ay nagkape na nga muna ako dito dahil ito nga lang yung oras ko para makainom ng kape at makapag-prepare para sa sarili ko. Yung buong umaga ko kasi guys ay dedicated talaga for baby Ivan. Kaya naman kapag wala na siya, ay tsaka nga lang ako iinom nito. Ito nga yung mga baon-baon ko pa na galing sa Pilipinas guys and kokonti na nga lang yung mga stocks ko. Kapag umuwi nga ako ng Pilipinas guys, ay puro ganito nga yung mga dinadala ko pabalik ng India. Mga biscuits na paborito ko, mga kape-kape at tsaka mga sabon. Pagkatapos ko nga magkape ay tsaka nga ako maliligo. Pagkatapos ay umpisa na nga yung trabaho. Kayo ba guys, kamusta yung morning routine nyo? Katulad nyo rin ba ang binan ko na marami nang iniindang sakit kahit nasa 40 plus pa lang kayo? Ano na yung mga nararanasan nyo sa edad nyo ngayon?